O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz, na nakikinig po sa ating ngayon, nanonood na. Kumarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Kumarap ka dito. Dito. Namo. Ayos. Inabangan ko talaga kahapon yung pag-attend ni Atty. Enzo Rector, Atty. Ricky Tumutorgo dyan sa TRICOM, dyan sa House of Representatives. Kasi iniispoy talagang exciting ang mangyayari. Although hindi masyadong ganun ka-exciting kasi hindi rumatrat si Enzo. At in-explain naman niya kung bakit hindi siya rumatrat. Ayaw niyang baka si Macontem, hindi level yung playing field, ika nga hindi level kasi hindi siya congressman. Kaya nga kanyang panawagan, abay iboto niyo ako, iboto ng Bunyog para tayo makipag-rat-rata ng gusto doon sa lower house o kung saan man. Mas maganda, kaya ako personally susuportahan ng aming pamilya yung Bunyog party list yan. By the way, balik tayo doon sa hearing. So nakita natin kung paano nang bully si Marcoleta. Yan naman ugali niyan kasi yan, na-spoil yan sa panahon ni Duterte. Kita nyo naman kung paano niyan binuli ang ABS-CBN people, yung mga sina Lopez na nadya katigbak. Talagang inukray-ukray niya yan, kanyang kapanahunan. Siyang pasimuno sa pagsasara. So, napansin ko nung una, medyo naratel si Enzo, si Atty. Enzo, medyo naratel. Siguro hindi niya na-expect na babanatan siya ni Marcoleta. So medyo nagulat din siya, tsaka understandable naman yun kasi maaalala mo ba naman yung vlog, ang detalye noon ay siya nagsasabi ni Atty. Enzo, ano raw yan nasa mga 8,000 yata yung mga vlogs niya. Paano nga niya maalala yun? So binigyan naman siya ng chance na balikan o panoorin yung kanyang vlog at nakita naman niya. Sa kaya nung pangalawang sultada ay nakasagot siya ng maayos. Ngayon doon sa tanong ni Marcoleta kung ano ba napansin ni Atty. Enzo na pagkakamali doon sa ABS-CBN? Doon nag-focus si Marcoleta Guilty siya doon Meron siyang feeling of guilt yan, mga kababayan. May feeling of guilt si Marcoleta kaya medyo doon siya nag-focus. Paano ko ba sinasabi mong nilinlang ko ang mga mamamayan? Ano ba aking pinanlinlang? Ayan. So nag-usap sila tungkol sa mga violations. Binanggit ni Marcoleta yung sinasabi niya, di umano yung mga violasyon. So ang ina-expect kong isasagot doon ni Enzo, siguro medyo nablangko na rin si Enzo, imposibleng hindi niya alam yun Siguro nga ay iba ang pakiramdam kapag nadoon ka. Baka, kasi kung ako na doon, ay babanggitin ko yung Marcoleta. Halimbawa, ako ang inimbitahan dyan. Mawalang galang na po, Congressman Marcoleta. Pero ang opinion ko po dyan ay wala pong violation ang ABS-CBN dahil nagsabi po niyan ay representative po ng COA, representative po ng NTC or National Telecommunication Commission, representative po ng Labor, at higit sa lahat ay representative po ng BIR, at meron pa representative po ng Commission Audit. Lahat po yan ay nagsabi na walang paglabag ang ABS-CBN. So yun po ang mangingibabaw kaysa ron po sa sinasabi nyo kasi ang alam ko sa pagpa-franchise, itong mga ahensya ng gobyerno ito ang mangingibabaw tungkol dyan. So kung sinasabi man yung may paglabag, wala naman sinabi ang BIR. So yun ang aking explain ko akong inimbitahan ni Marcoleta. By the way, itong aking kumpare nabanggit lang naman to sa akin tuwing makikita raw na si Marcoleta sa TV, naaalala raw niya si Bart Simpson. Ay kahabig ba ni Marcoleta si Bart Simpson? So, yun lang naman nabanggit ko lang sa akin naman, kung ako ikukumpara kay Bart Simpson, tuwan-tuwa ako, bilyon-bilyon dollar ang kinita ng umakda niyan, si Bart Simpson. So, anyway, hindi naman natin sinasabing bansagan natin si Bart Simpson to si Marcoleta. Hindi ko maalam kung paano na-associate ito, aking kumpare, na bakit ina-associate na kay Bart Simpson, itong si itsura ba? Ewan ko kayo na lang humusga mga kabayan. Meron ba kayong nababanaag na pagkakahawig ni Marcoleta dito kay Bart Simpson? Na kung ako ikukumpara dyan, ako ituwan-tuwa. Sikat na cartoon character yan. Bilyon-bilyon dollar ang inakit niya sa kumpanya. Anyway, balik tayo sa hearing. So kung ako ang inimbitahan ni Marcoleta, ako i-okra-okrahin niya, hindi naman ako mambabastos. Pero masasagot ko siya ng maayos doon, I think. Well, in fairness to Atty. Enzo, okay naman sagot niya. Saka seminarista kasi si Atty. Enzo. So kahit pa paano, naroon pa rin yung hangover, kumbaga.
nung kanyang pagiging seminarista, banayad, malumanay, pumipitik pero hindi bastos yan. So naunawa natin yon. Isa kang tao na muntik na maging pari, talagang medyo malumanay magsalita si Atty. Enzo. At saka hindi siya yung tipong violently confrontational, hindi siya ganon. Pero siyempre, kung iboboto natin at mapupunta sa Kongreso, yun, maganda makikita kasi nga mali-level yung playing field. Pwede na siya makipagretratan ng husto dyan without the pain of contempt, ika nga. Kahit retratin niya dyan, yung sa tingin niya yung mga buraot na congressman, ay hindi siya makukontempt kasi level and playing field Kahit sa Senado, pwede niyang burautin yung mga yan kasi yun nga, pare-pareho silang may tinatawag na parliamentary immunity kung sakasakaling makakalusot si Enzo Recto. So in essence, maganda naman itong performance ni Atty. Enzo at talaga namang napahiya dito si Marcoleta. Pero siyempre, ibang sinasabi ng mga DDS vloggers na kanyang mga kampe. Pati siguro nyo, kanyang dalawang kumparing bugoy dyan sa Net25. Yung dalawang bugoy na broadcaster na lagi niya kasama na naging puro din fake news ang pinapakalat. Dapat inimbitahan din yung dalawang bugoy na yun kasama ni Marcoleta para maging silang tatlong itlog dyan sa lower house. Napahiya si Marcoleta kasi gusto niya i-contempt si Enzo, hindi siya pinanigan ng kanyang mga kasama sa lower house. Kasi hindi pala siya miyembro ng mga opisyalis ng TRICOM. Yan. Hindi siya miyembro. Pala sa kanilang internal rules ay bawal pala magpa-contempt kapag hindi ka miyembro noong isang komisyon na yon. Tawag dyan? Komisyon nga ba yun? TRICOM, Hindi siya miyembro noon so hindi na pa-contempt. Napahiya. Sa kitang-kita mo, sanay siyang mang-uto. Gusto niyang utuin si Enzo Sabi niya mag-apologize ka. Kung talagang abogado ka, mag-apologize ka. Tingnan mo yung argumento ngayon. Ay kung ikaw itatanga-tanga, kailangan pala mag-apologize. Pag hindi ako nag-apologize, hindi pala ako abogado. Ay, abogado talaga ako. So, kailangan ko ginagawa niyang tanga ang kausap niya. So, no wonder nakakapagluklok tayo ng mga engot at mga buraot dyan sa Senado at sa lower house dahil sa ating mga katangahan. Hindi pala ako kasali doon. Kasi people of the Philippines, tayong lahat, aminin man natin o hindi, mas marami lagi ang tanga dito sa ating bansang ito. Dito na lang muna tayo mag-focus, bagamat marami din tanga sa US, nanalo si Trump dito muna tayo sa Pilipinas. Marami talaga ang engot sa ating mga butante, kaya hindi po umuusad ang ating bansa. Kasi kung hindi ba naman mga engot itong majority, ay tingnan na lang natin ang Senado ang komposisyon. Kung hindi ba naman mga engot ang majority ng butante, mapupunta ba dyan ang pabalik-balik itong mga Cayetano, mga Villar? Itong magkapatid na Jinggoy at JB, mga artista na yan, may mapupunta dyan. Ngayon, kasi yan yung pagiging tanga, yan sa aking analysis, simple analysis, dalawang klase yan Isa hong tanga na forever tanga, at meron hong occasional tanga na tinatawag. Halimbawa kung isang tao ay hanggang ngayon ay Duterte supporter pa rin, yan ang for life na tanga yan. Kasi sa kabila ng pangyayari, pinaggagawa ni Duterte, ay doon pa rin siya, yan ang forever na tanga. Bayarang vlogger ka man, bayarang troll, pag diyan ka pa rin, in principle, ikaw ay tanga forever. Pero yun occasional, yun ay tulad natin. Tulad ko halimbawa, ako ay occasional na tanga. Kasi, bagamat hindi ko ibinoto si Duterte noon at ako ay naka-assign sa isang election work din, nung mga panahon ngayon, nung 2016. But in principle and in spirit, kay Duterte ako noon. In fact, hanggang 2018 ay kay Duterte, kampi ako sa kanya mga pinagagawa. Pero later on, ako'y nagising, nahimasmasan. So, yun po ang occasional na tanga. Marami tayong ganyan. Ang masama yung forever na tanga. At yan po ang nangyayari. Yan po ang mas marami sa ating butante. At ang problema sa mga forever na tanga, ay hindi nila alam na sila'y forever na tanga. Yun masakit yan At akala nila sila'y matalino. Ayun, yun po masakit yan. Halimbawa, yun nga gana ay sinabi, kung ikaw ay hanggang ngayon Duterte ka pa rin, mula umpisa, ikaw ang isang tao na forever ay tanga kung hindi ka magbabago. Ayan. Isipin mo ba naman, ang iyong sinusuportahan ay nabulatlat dyan ang pinaggagawa dyan sa Quadcom, nabulatlat ang pinaggagawa dyan, protector ng China, protector ng Pogo, Tokhang, inamin niya, pinapatay, inamin niya na may reward, reward system sa pagtumba
sa mga dyan sa mga pinaghihinalasan ko sa droga. O inamin niya yan. Ayan, pagka pinala sa China, yari ka na dapat eh. So, dyan sa survey, o kita mo ba mga nangibabaw? Tito Soto, Lacson pabalik-balik na yun, mahigit ng 30 years, binoboto, kumbaga sa survey, ay yun pa rin ang pumapailan lang. Oh, mga bilyar lumuluto. Si Bongo, nakanang kamay ng isang Duterte na hayagang-hayagan naman yung mga kapalpakan at pang-aabusong ginawa na nakaupo siya. Ay doon, nangibabaw pa rin sa mga survey. So, makikita mo dyan, reflection niya, posible yung mangyari yan sa actual election na manalo yung mga yan. So, yan po ang problema sa Pilipinas. Tayo, marami sa atin talaga ay forever na tanga. Okay lang ho yung occasional tanga eh. Kasi yung occasional tanga ako, inaamin ko, ganyan ako. Minsan ako'y nagiging tanga, pero ako ho ay nagigising. Yung forever na tanga, yun ang mabigat. Yung mga die hard, yung mga panatiko, yun ang problema natin. Pag hindi nawala yung mga panatiko na yan, mga forever na tanga, ay tuloy-tuloy lang po ang paglubog ng ating bansa. Tuloy-tuloy lang ang paghahalal natin dyan sa mga tumatakbo yan. Na 30 years plus na, pabalik-balik na, 30 years plus nang na dyan. Tapos ngayon sasabihin nila, pag ako'y nanalo ito, ang gagawin. Tulad ni Tito Soto. O, in-interview ni Carmina David. Ito ang gagawin, kapag ako'y nakaupo. Sabi yata ni Carmina David, nabasa ko lang naman. 30 years ho kayong naupo, plus 30 years, bakit hindi nyo nagawa yan? Hindi ko na alam kung anong ginawa ni Tito, so sinagot ni Tito do kasi hindi ko naman napanood. Alam ko, may isa pa siyang palpak na sinabi sa sa, I think, DCWB ata yung interview sa kanya, nasabi niya, hindi pa raw niya napag-isipan yung tungkol do sa bagay na yon. Basta't may magano kapalpakan. So, ang kailangan natin ay sana ay magising ang mga Pilipino. Palitan natin yung mga nakaupo na yan at saka yung mga ibang tumatakbo. Sa totoo lang, siyempre sa hanay ni Duterte, wala akong napipisil dyan. Sa hanay ng mga kandidato ni PBBM, ang pwede ko lang pagtyagaan dyan, sa totoo lang, ay si Benhar Abalos lang pwede kong panigan dyan kahit papaano. At ang akin pupuntahan ng kandidato ay yung iba naman, mamimili tayo ng iba. Hindi ko ito gustong-gusto, pero ito I think better ito kaysa sa kandidato ng dalawang nagtutunggali ang factions. Nada si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Franz Castro, si Teddy Casino, Matula. Sino pa ba? May listahan ako niyan eh. Anyway, lilista ko na lang dyan ay sinusuportahan. At sa akin party list, Bunyog ho ay iboboto. Bunyog ni Enzo Recto. Yan ho, iboboto na aming pamilya. At sana may makalusot dito sa mga kandidatong ito. At huwag na ho natin palusutin yung mga dinastya, mga dynasty. Saka itong pabalik-balik na ito. At saka ito, pro-China, mga pro-China na kandidato, huwag ho natin iboto. Dapat sana yung mga kandidatong nakasama ni Duterte, kapanalig ni Duterte, noon at ngayon, kahit yung iba'y kumakambyo na ngayon, dapat hindi natin iboto eh. Mahirap pong pagtiwalaan yan, lagi nangangako, pero nung sila'y nakaupo, wala namang pinagagawa na pabor sa bayan. Yan po ang aking peace of my mind. Ang kapirasong bahagi ng aking utak. Muli, sana po ay mawala o mabawasan yung mga forever ay tanga among the voters. At sana po ay mga occasional tanga lang tayo. Yung tayo marunong magising. Yung po ang mahalaga sa buhay. Yung kahit minsan tayo nagiging tanga kasi wala naman yung perfecto eh. Kahit minsan tayo nabubudol, ang mahalaga ho tayo ay marunong mahimasmasan, marunong ho tayong gumising at hindi na po natin babalikan pa yung ating mga katangahang naranasan o pinaggagawa sa ating buhay. Walang umaten na DDS vloggers, yung matatapang, yung mga nagmumura, mga nambabastos, yun ang binabanggit dito ni Congressman Abante. Ipapakita natin yung mga hirit ni Congressman Abante laban to sa isang DDS vlogger na pinagmumura daw siya at saka itong kanya mga kasama dito sa Quadcom. Pero alam ko DDS itong isang umaten dyan si Tikia, itong chairman yata ito, humanity ba ng Publicus, yung isang survey firm. Alam ko ano yan eh. Alam ko DDS yan kasi sinusuportahan yan dati hindi ko alam ngayon. Ang mga Duterte alam ko lagi niyang binibuild up eh. So DDS ito, although hindi ko lang sure ngayon kung siya ba ay diehard pa rin na DDS. So yun, ang ginawa naman itong mga DDS vloggers sa pangungunan nitong si Bado yata at saka si Celis ay nagsampa sa Supreme Court, gustong pigilan itong TRICOM sa pag-iimbestiga sa kanila in aid of legislation. Ang tingin ko rito, ang aking bold prediction dito, ito ita-turn down or ibabaliwalain or ibabasura ng Supreme Court kasi nga
by the general principle of separation of powers, separate ang powers ng Kongreso at saka nitong Supreme Court. Alam ko ay hindi ito sasabihin nila na curtailment ng kanilang freedom of speech, hindi eh. Kaya nga sila pinapapunta doon para ma-explain, mapag-usapan kung hanggang saan ba ang freedom of speech na tinatawag. Ma-discuss yan sa pamagitan na rin ng mga decision sa Supreme Court. Isa nga doon ay binanggit na ni Attorney Enzo Recto. So although hindi natin mayaalis na talagang ookrayin talaga sila doon kasi pinersonal niya itong Quadcom, siyempre naman ay sino ba naman ang talagang yayariin sila doon kahit sabihin natin na in aid of legislation dyan, talagang mayayari sila doon. Magdala sila ng abogado. Pero itong sinasabi nila na pagpunta sa Supreme Court at nahingi sila ng tulong para pigilan ng Kongreso sa pagpapatawag sa kanila, malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na malapot ang pagkakaluto. Atin hong tunghayan ng bagya itong ika nga ay talaga namang nakakaliw na pahayag ni Congressman Benny Abante tungkol sa isang vlogger na hindi sumipot dyan sa paghihiring ng TRICOM. Excuse letter, nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumayad pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, this is like... Oo. As the lawyers, kung libelous yung ginawa nyo, o slander, no ha? Nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa ating ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Please observe.